Binuksan ko ang bintana para sumanghap ng sariwang hangin. Ang malamig na hangin mula sa labas ay nagdala at nagpakalma sa akin. Sinipat ko ang mga mata ng dalawang aswang na nasa likuran ko. Ang mga mata ng mga ito ay puno ng determinasyon at galit. Siguro ay dahil sa mga operator ng website na iyon. Bawat segundo ng paglalakbay ay tila ba nagiging mas makapal ang kaba sa aking dibdib. Dahan-dahan kong inihinto ang sasakyan nang dumating kami sa lugar kung saan naroon ang kuta ng Torture for Fun. Kasama ng mga aswang, kami pumwesto di kalayuan sa target na bahay at nagantay sa tamang sandali. Habang ako'y nagmamasid sa mga kasamahan namin na lumalabas ng mga sasakyan, kita ko ang sidhi ng pagnanais nilang sumugod na. Exy, maiwan ka na lang dito. Baka mapalaban kami ng husto kung sasama ka sa loob. Dama ko ang pag-aalala ni Faye sa boses niya. Sasama ako. Gusto kong makita si Freya. Gusto kong masiguro na ayos lang siya. Kung ganoon ay, huwag kang lalayo sa tabi ko. Maliwanag? Habilin ni Faye kaya tumango na lang ako. Bumaba na kami ng sasakyan para maghanda sa paglusob sa loob. May mga CCTV sa gate kaya mas maigi na iwasan yun at mauna ang mga lumilipad sa pagsugod at wasakin ng mga CCTV. Ayaw nyo rin naman siguro makuhanan ng footage. Payo ko sa mga ito. Lumingon silang lahat sa akin na parang nagtatanong ang mga tingin. May punto siya. Sundin niyo ang mga sinabi niya. Si Caleb ang nagsalita. Napakalaki ng boses nito at kahit sino ay kikilabutan oras na marinig ang boses niya. Tara na! Sambit ng isang lumilipad na aswang. Iyong 7 lumilipad ang nauna sa paglapit sa bahay. Ginawa ng mga ito ang suhestyon ko. Winasak nila ang mga CCTV camera na nasa gate. Pagkatapos ay sumigaw sila ng lusob. Nagtakbuhan ang higit sa 20 aswang na nagpalit ng mga anyong tao. May naging aso, baboy ramo, paniki at ang iba ay anyong tao pa rin pero naglalakihan ng mga pangil, kulubot ang balat at mahaba ang matatalas na kuko. Halika na, Exy! Nagpalit na rin ng anyo si Faye. Ang mukha nito ay katulad sa nakuhanan ng hidden camera ko noon sa Bataan. Napunit ang suot nitong bestida sa bandang likuran at lumabas doon ng naglalakihan nitong tila pakpak ng paniki. Ilang damit nang nasisira mo kapag nagpapalit ka ng anyo? Iyon ang unang pumasok sa isip ko at naitanong ko sa kanya. Puro kakalokohan. Halika na! Niyakap ako ni Faye sa baywang saka inilipad patungo sa loob ng compound. Sa madilim na gabi, nagkaroon ng masalimuot na sagupuan sa pagitan ng mga aswang na nais iligtas sa mga kasamahan nila at ng mga tauhan ng Torture for Fun website. Ang paligid ay napuno ng mga aksyon at galit habang ang langit ay nagbabadya ng malakas na ulan. Biglang naglaho ang mga bituin. Kanina lang ay maganda pa ang panahon. Tila nakikisabay ang langit sa nangyayaring labanan ngayon at nakikidalamhati sa mga buhay na maaaring matapos sa gabing iyon. Nag-aalab ang galit sa mukha ni Faye sa harap ng isang tauhan ng Torture for Fun at may dala itong balisong. Tila ba ay naging mas mabilis ang galaw ni Freya kaysa sa karaniwan. Pagbabayaran ninyong lahat ng ginawa ninyo sa kapatid ko at sa mga kalahi ko. Binigyan niya ng matinding suntok ang kalaban na naging sanhi ng pagtilapon nito. Halos hirap bumangon ang lalaking tauhan ng Torture for Fun. Napansin ko ang pagngisi ni Faye habang siya'y nakikipagpalitan ng suntok at sipa. Ginagamit din niya ang matatalas na mga kuko para mapuruhan ang mga kalaban. Muling hinanap ni Faye ang iba pang tauhan ng masamang organisasyon sa Deep Web. Binigyan nito ng mabilisang atake at depensa ang mga kalaban. Tinangka kong magbigay ng tulong kay Faye, ngunit agad siyang humarang sa harap ko
sabay salag sa suntok sana ng kalaban para sa akin. Napatigil ako sa aking pagsugod para makipaglaban din dahil sa tuwing susugurin ako ng mga kalaban ay tila ba anino si Faye na lumilitaw para protektahan ako. Gusto kong sabihin dito na hindi ako lalampalampa at kaya kong makipaglaban, pero hinayaan ko na lang siya. Nakita ko ang galit at determinasyon sa mga mata ni Faye habang siya'y patuloy na umaatake sa kalaban. Sa palagay ko ay si Freya ang nasa isip niya habang nakikipaglaban sa mga tauhan ng sindikato. Nilingon ko ang mga kasamahan naming aswang. Ang mga kalaban nila ay may mga buntot pagi na panghataw sa mga aswang, kaya naman hindi makalapit ang ilan sa kanila. Kinapa ko ang belt bag ko. Inilagay ko roon ang 10 herenggilya ng pampatulog na in-order ko kamakailan. Makakatulong iyon sa mga kasamahan naming aswang. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Inihanda ko ang 1 herenggilya sa katinanggal ang takip niyon. Patakbo kong sinugod ang kalaban ng 1 aswang na sugatan. Agad kong itinarak sa leeg ng kalaban ang herenggilya. Bumagsak ito agad. Ayos ka lang. Itinayo ko ito. Napansin kong hindi nahihilom agad ang sugat na nilikha ng buntot pagi. Ito pala ang sinasabi ni Faye na isa sa kahinaan nila. Ayos lang ako, salamat. Sagot ng lalaking aswang. Isa ito sa mga nakatambay sa park, yung isang naglalaro sa swing. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na muna, mas may hirapan. Naputo lang sasabihin ko nang hinila ako ng aswang para makailag ako sa nagbalak na saksakin ako. Ang aswang na tinulungan ko kanina ang nasaksak sa tagiliran. Parang wala lang dito ang saksak na iyon dahil hinugot din niya ang balisong. Saka pinatamaan ng matatalas na mga kuko ang leeg ng kalaban. Sumargo ang dugo nito saka bumagsak sa lupa. Umangil ito na parang hayop saka inilabas ang matatalas ng ngipin. Pero hindi na ako nakaramdam ng takot dito nang nilapitan ako. Salamat din. Pero kailangan mo pa rin magpahinga. Hindi maganda ang lagay ng mga sugat mo. Bumalik ka na muna sa sasakyan. Kinuha ko ang latigo na nabitiwan ng pinatulog ko. Pwede ko rin namang gamitin sa kanila to, hindi ba? Mag-iingat ka. Tumalikod na ito saka lumakad patungo sa gate. Samantala, sa kabilang dulo ng looban ay nagaganap din ang matinding labanan. Naroon ang 2 malalaking aswang na sina Ashton at Caleb, nakalaban ang 5 miyembrong sindikato. Walang laban ng mga ito sa lakas ng 2 higante. Isa-isa na silang bumagsak sa lupa nang parang lang silang mga lamok pagkatapos hawiin gamit ang 1 kamay ni Ashton. Parang dumadami ang mga tauhan ng website na iyon Bulong ko. Patakbo akong pumasok sa loob ng bahay. Inihanda ko ang 2 herenggilya ng pampatulog. Kailangan kong makita si Freya at ang mga kasamahan niyang bihag ng torture for fun. Axel! Tawag ni Faye sa akin buhat sa likod ko. Ang sabi ko sa iyo, huwag kang lalayo sa akin. Paano kung mapahamak ka? Itinago ni Faye ang mga pakpak at nagbalik ito sa anyo ng isang babaeng malumanay. Hanapin na natin ang kapatid ko. Doon tayo sa mga silid sa itaas. Umakyat kaming 2 sa itaas para hanapin si Freya at ang iba pang bihag ng sindikato. Saktong naroon na kami nang lumabas ng silid sina Andy at James. Ikaw? Sambit ni James nang makilala niya ako. Sinasabi ng abat hindi ka mapagkakatiwalaan Mas lalong hindi dapat pagkatiwalaan ang mukhang yan. Sagot ko na may tonong sarkastiko. Umangil ang magandang babae sa tabi ni James at nagbago ang mukha nitong kanina lang ay makinis pero naging kulubot at pangit iyon. Ako ang kalaban mo, babae. Tawag ni Faye sa atensyon ng babaeng aswang. Nagpalit ulit sa anyong aswang ito na siyang ikinagulat ni James.
Aswang ka? Mangha ang mukha nito habang nakatitig kay Faye. Huwag mong intindihan ng dalawang aswang. Ako ang harapin mo. Gigil na sabi ko. Nagtagpo ang aming mga mata na nagpapakita ng determinasyon at galit. Agad kami naglapit. Nagsimula ang palitan ng suntukan namin ni James at nabitiwan ko ang hiringhilyang hawak ko. Nadama ko ang kanyang mga suntok na sumasalubong sa akin, ngunit hindi ako nag-atubiling sumagot ng suntok. Tinuhod niya ako sa aking tiyan at sumunod doon ay isang malupit na kamaong tumama sa aking pisngi. Napaatras ako pero hindi ako nagpatinag. Ipinilig ko ang aking ulo para gisingin ang sarili. Nagkatinginan kami ng mariin na parang naglalabas ng hamon sa isa't isa. Sa isang iglap, nagawa kong umiwas sa isa niyang suntok. Binawi ko ang sarili at pinatama ko ang sariling kamao patungo sa mukha niya. Pero nagawa niyang hawakan ako sa aking braso, ngunit hindi iyon naging sapat upang pigilan ako. Tinamaan ko siya ng tuhod sa kanyang katawan at naramdaman ko ang pag-uga ng kanyang katawan. Agad kong sinundan iyon ng malupit na uppercut na tumama sa kanyang baba. Isinaad ko ang aking katawan patungo sa kanya at sinundan iyon ng sunod-sunod na mga suntok. Nagawa kong tamaan siya sa kanyang tiyan, dibdib at mukha. Naramdaman ko ang pag-ulan ng pawis sa aking noo, ngunit hindi ako nagpapigil. Pilit kong isinagad ang aking mga pagsugot hanggang sa isang pagkakataon nakakuha ako ng pagkakataon na tamaan siya ng malakas na suntok sa kanyang tiyan. Napasubsob siya sa sakit at itinuloy ko ang pag-atake. Ngunit sa kabila ng aming palitan ng mga suntok, naramdaman kong unti-unti ako nauubos ng lakas. Ang huling pag-asa ko ay ang hiringgilya. Patakbo kong tinungo iyon saka ko binalikan si James. Itinara ko agad yun sa kanyang leeg kaya tiyak kong matagal na tulog ang gagawin ng isang ito. Bumagsak si James sa sahig. Napalingon ako sa gawin ni Faye na nakikipaglaban pa rin sa babaeng aswang na si Andy ang pangalan. Exie, hanapin mo na si Freya at ang iba pa naming kalahi. Sigaw ni Faye sa akin. Nag-alangan akong iwan siya pero kailangan kong sundin siya. Pabigat lang rin ako doon dahil kailangan pa niya akong protektahan laban sa aswang na katunggali niya. Inisa-isa kong binuksan ng mga silid sa ikalawang palapag na iyon pero hindi ko siya makita. Malapit na akong sumuko nang makarinig ako ng ungol sa pangalawang silid sa dulo. Nakalak ang pinto kaya ilang ulit kong tinadyakan iyon para bumukas. Tumambad sa akin ng ilang babae na naroon sa silid. Mga sugatan at nakasiksik sa mga sulok at nakaposa sa mga braso. Halos wala silang malay na parang hay. May dalawa ring lalaki na nakahandusay sa kabilang panig ng kwarto. Nanlilimasid sila sa dumi ng damit at katawan. Nakaposas din ang mga braso nito sa likod. Mga kalahi ba kayo ni Freya? Sumagot kayo. Inalog-alog ko ang isa sa mga babae para sagutin ako. Marahan itong tumango. Bakit para kayong lango? Hay ba kayo? Tumango ulit ang babae. Tulong. Bulong nito. Narito na kami. Ililigtas namin kayo. Si Freya. Nakita niyo ba si Freya? Tumango ulit ang babae. Basement. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Lumabas ako agad ng silid. Sakto na papasok si Faye. Tapos mo na ang kalaban mo? Tanong ko rito. Mahinang nila lang. Puro pagpapaganda lang ang alam. Sinilip nito ang likuran ko. Wala si Freya. Nasa basement daw. Agad akong tumakbo patungo sa basement. Hindi ko na alintana kung matitisod ako o ano. Basta gusto ko lang makita si Freya. Sa pagbukas ng pinto ng basement,
Pumalo agad sa hangin ng amoy ng dugo na ako'y halos napahinto sa aking kinatatayuan. Makikita si Freya. Nakakadena ang mga kamay at paa sa mga hamba ng basement. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa sabog-sabog na buhok, pasa, sugat at dumi. Tila ba ito'y pinaglaruan at pinahirapan ng matindi. Sumagad sa akin ang galit at takot. Lalong tumindi ang aking determinasyon na pakawalan siya mula sa kalunos-lunos na kalagayan na ito. Kaya hinihila-hila ko ang mga kadena ngunit matibay at mahirap alisin ito. Si Faye ang lumapit para wasakin ng mga kadenang nakagapos sa mga braso at paa ng kapatid. Nakita ko ang pag-aalala at pagnanasa sa mga mata niya na iligtas si Freya. Winasak ni Faye ang mga kadena gamit ang sariling puwersa. Natanggal niya ang mga kadena mula sa braso at paa ni Freya. Agad kong sinalo ang katawan ni Freya bago pa ito bumagsak sa lapag. Napaupo ako at kinalong ang katawan nito. "Freya," sabi ko sa malambing na boses. "Gumising ka. Nandito na ako. Ligtas ka na." Mabagal itong nagbukas ng mga mata. Parang bumabalik mula sa isang malalim na pagkakatulog. Makikita sa kanyang mga mata ang kalituhan, ngunit ngumiti siya nang makilala ko. Exie?" Kasabay ng kanyang pagtawag ay ang pagbuhos ng mga luha mula sa aking mga mata. Ganito pala ang pakiramdam ng makitang ligtas ang taong pinakamamahal mo. Hinigpitan ko ang aking yakap, pinaramdam ko dito ang damdaming hindi ko lubos na nasabi noon. "Halika na, kailangan na nating umalis dito. Mahirap ipaliwanag sa otoridad ang nangyari dito." Aya ni Faye. Binuhat ko si Freya. "Pumunta muna tayo sa control room security ng bahay na ito. Sigurado may CCTV sa palibot." "Sige," sang-ayon ni Faye. Nahanap namin ang control room sa second floor. "Faye, may hihilingin akong pabor." Inihiga ko si Freya sa couch. "Ano yun?" "Pwede mo bang patayin yung James? Yung sabay nating nakalaban. Maipaghiganti ko lang si Freya." Pakiusap ko. "Yun lang ba? Walang kaso?" Lumabas ito ng control room. Inasikaso ko naman ang pag-wipe out ng footage ng araw na iyon. Matapos ang ilang minuto ay bumalik si Faye nang may dakot-dakot na kung ano at puno ng dugo ang kamay. "Ito, pwede na? Akin na lang to." "Bahala ka. Kahit buong katawan pa niya ang kainin mo wala akong pakialam. Nabura ko na ang data." "Salamat." Binuhat ko na si Freya palabas ng bahay. Nailabas na rin ang iba pang aswang na pinagkakakitaan ng sindikatong iyon sa deep web. "Mukhang ginamitan sila ng droga," sambit ni Faye habang nakasunod ang tingin sa buhat-buhat ni Caleb at Ashton. "Pero makakabawi din sila agad. Halika na, umuwi na tayo." "Sasama ako sa'yo para tulungan ka sa pag-aasikaso kay Freya. Miss ko na ang kapatid ko." "Sige, halika na." Isinakay ko na sa backseat ng kotse si Freya. Dumating naman si Ingkong para sunduin ang mga nailigtas na kalahi nila. Nagpasalamat siya sa akin sa tulong na ginawa kong mahanap ang mga biktima ng torture for fun. Sa aming pag-uwi sa kondo, dala ang malagim na alaala ng kuta ng torture for fun. Inasikaso namin si Freya kahit wala itong malay. Inilapag ko siya sa bathtub at si Faye ang nagpaligo rito. Siya na rin ang nagbihis sa kapatid. Nagsimula kaming gamutin ang mga sugat niya na likha ng latigo. Ang ilang sugat naman ay mabagal na naghihilom. Nag-aalala ko na baka hindi lamang ang kanyang pisikal na kalagayan ng tinamaan ng matinding pagtorture, kundi pati na rin ang kanyang kalooban at katinoan.
Napag-usapan namin ni Faye na doon na siya tumira sa kondo para maalagaan namin si Freya. Pumayag naman siya. Sa sala ako natutulog at sa kwarto ang magkapatid. Magkatulong kami ni Faye na nag-aalaga sa kanya. Ginagamitan niya ang kapatid ng mga pampakalmang halamang gamot na hinalo sa tubig at inilalapat sa mga pasa at sugat. Mabisa raw na gamot iyon sa mga latay ng latigo sa kanilang mga aswang. Bakas sa aming mga mata ang galit sa mga taong nagdulot ng ganitong pagdurusa kay Freya. Napag-usapan namin ni Faye ang tungkol sa masasamang naranasan ni Freya sa kamay ng sindikato ng Torture for Pain. Ikinuwento ko rito ang paggutom na ginagawa nila kay Freya at ang pagpapakain dito ng karne ng tao. Ipinakita ko kay Faye ang video na nakatakip ang mukha ni Freya habang pinahihirapan ito. Napatakip ng bibig si Faye dahil sa sobrang awa sa kapatid. Sana'y hindi naging masama ang epekto ng pagpapahirap sa kanya. Hinagod ni Faye ang buhok ng natutulog na kapatid. Ilang araw ang lumipas, unti-unti nang gumagaling si Freya. Naging laman ng mga balita ang natagpuang patay sa bahay na iyon, pero nakitaan ng malaking kontrabando ng droga sa isa sa mga silid, kaya ang naging konklusyon ng mga otoridad ay away sa droga ang naging problema at ugat ng patayan. Nailabas na rin ang pagpapatanggal sa pwesto kay Captain Castro at under investigation silang mag-asawa. Kahit paano pala ay may maganda akong nagawa para sa nakararami. Natanggal ang bulok sa hanay ng pulisya. Pinatay ko na ang TV at ibinalik ang atensyon kay Freya. Kinintalan ko ng halik ito sa noo sa kabinulungan ng isang katagang hindi ko nasabi sa kanya noon. I love you. Nang isang gabi ay narinig ko ang pag-ungol ni Freya sa tabi ni Faye. Pinuntahan ko siya sa silid para tignan ang lagay nito. Nagulat ako at hindi nakakilos nang tumitig ito sa akin na nanlilisik ang mga mata. Agad siyang sumugod papunta sa akin, ang mga kukoy nakaumang sa hangin. "Sino ka? Bakit mo ako pinahihirapan?" Sigaw niya. Ang mga matay tila mga apoy na nagbabanta sa aking buhay. Nagbago ang anyo nito. Kumulibot ang mukha at naglabasan ng matatalim na pangil. Ang balat nito sa ubong katawan ay naging magaspang at kulubot din. Ako to, si Exie." Sambit ko. Hihingi sana ako ng tulong kay Faye na tulog pa rin, subalit bago ko pa man nagawa ang anumang kilos, tinadyakan na ako ni Freya na nagpatumba sa akin. Kinubabawan niya ako. Ang mga kuko niya ay tumagos sa aking dibdib. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala mula kabataan ko. Kung paano akong naging si Exie. Kung sino ang mga pinarusahan ko. Kung ilan na ang pinatay ko. Ito na yata ang tinatawag nilang flashback kapag mamamatay na. Sa tingin ko ay oras na para pagbayaran ang mga kasalanan ko. Napatingin na lang ako sa gawin ni Faye sa kama na tulog pa rin. Sinubukan kong bigkasin ang pangalan nito pero walang lumabas na tinig mula sa bibig ko. Naramdaman kong unti-unting nanlalamig ang aking buong katawan. Hinigit ko ang aking huling hininga habang pinagmamasdan ng babaeng minsan nagbigay liwanag sa aking mundo. Sa pagkakataong ito, siya naman ang nagdala sa akin sa kadiliman ng kamatayan.